Ang dami nyo. Ano ba yan? Musta po kayo? Okay lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasi mayroong mga katiran kayo ng Muslim nag-abroad, no? Kaya hindi ko nakalimutan mag-greet ang Assalamualaikum. No? Okay. Marami yung natutunan kay Mang Sandali. Marami. Okay. Lahat pag nag-exam ako after kumagtok. Lahat kayo pasado. Kasi after kumagtok, mag-exam ako. Pag pumasa, may certificate. Pag walang hindi pumasa, walang certificate. Yung iba, balik na lang kinabukasan. Kaya dapat, pasado kayo lahat. No? Para mas marami pa ito isa liwasang Bonifacio. Dumaan kayo sa liwasang Bonifacio? Hindi. Ang dami nyo mag-abroad. Talagang hindi na mapipigilan, no? Hindi na mapipigilan. Wala nang atrasan. Dahil sa kahirapan, magpasapalaran na lang sa ibayong dagat, no? Bakit wala bang trabaho sa Pilipinas? Meron? Bakit kaya, Alex? Hindi sapat? Sigurado? Pero bago kayo nakapag-design ng mag-abroad, may mga trabaho kalala. Halos dito lahat, mayroong trabaho naman. May mga teachers. Wala. Nung nakaraan, puro teachers. Nasa 35. Di ba ang balita? Taasan na ang sweldo ng mga government employees. Pero bakit sila umalis? Nawala ng tiwala. Ha? Bakit? Ayaw nyo talaga sa Pilipinas? Pag sa Pilipinas, maraming trabaho. Kaya lang, mababa ang... mataas naman ang ekonomiya natin ngayon. Mataas ba hindi? Ha? Sabi ng iba, tahimik lang. Anong taas? Mataas ang bilihin. Pag mataas ang bilihin, mataas ba ang ekonomiya? Ha? Mababa. Kaya kayo, mag-abroad na lang. May mga nurses, engineers, marami, doctors, meron, sultaper. Okay! Sabi ni ba, dadak ka ng dadak yan, hindi ka pa nakakapakilala. Dadak ka ng dadak yan. Okay, gusto nyo malaman ang pangalan ko? Gusto nyo malaman ang pangalan ko? Sinabi ko ng Sandra kung sino kasunod na speaker, sinabi ba hindi? Hindi? O, gusto nyo malaman? Okay. Dapat, lahat ng speaker dito sa harapan, alamin nyo kung ano ang kanilang mga pangalan. Hindi na yung nakatayo na sa harapan, ikaw dyan nakaupo, tango ka lang ng tango. Hindi mo alam kung sinong taong kausap mo. Tama ka? Okay. Kaya dapat, concentrate. Nasa harapan mo ako. Nasa harapan din kita. No? Kaya dapat concentrate. Yung mahilig mag-text, tawag-tawag, dapat sa akin muna. Bakit? Baka mamaya, pagkatapos kung magtatanong ka, Sir, ano nga yung napag-usapan natin? Kasi, hindi ka nakapokus. Yung mind mo, wala sa akin. Yung sentro ng mind mo, wala sa akin. Napakalaga ang ating pag-usapan ngayon. Napakalaga para sa inyo, hindi para sa akin. Tama? Okay. Ngayon, gusto niyo malaman ang pangalan ko? O, may ballpen? Sulat mo! Okay, ang pangalan ko? Tingnan natin. Kung may isulat yun ang pangalan ko. Ito ang pangalan ko. Kaya Mrs. Sam, nandito rin po kami. Ay, dito kami Mrs. Sam. Bakit ka nandito? Nandito kami rin sa mga services para sa inyo. Nag-iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, dyan ito. Mamaya, inyo mo nalaman. Ang bakong detalye. Sa akin, pagbabalik. Nakot ka hindi? Hindi.
Bakit? Mabilis ba ako magsalita? Mabilis, mabagal? Sagot! Mabilis! Ma'am, ikaw, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sumagot ka, ma'am. Mabilisan, matagalan. May sumagot yan. Matagalan. Kasi pag matagalan, fail na fail mo. Tama? Yung napag-usapan ngayon, tama? Kaya, may matutunan ka. Pag mabilisan, malamang, pag uwi mo, blanco ang isipan. Bakit? Walang natutunan. Dahil nagmamadali. Totoo yun. Bakit? Ang iba dyan, akala mo, nakatingin sa akin, nakatingin, eye to eye contact. Tumatango, pero ang nasa isipan, wala naman talaga sa akin. Ang nasa isipan, sige, bilisan mo lang kasi gutom na kami. Tama? Ang aga namin pumasok dito, puro na lang speaker. Totoo hindi. Totoo, may inaantok, wala. Kanina, kung may inaantok, ngayon, hindi ka naaantokin. Lahat ng tulog, gising. Lahat ng gutom, busog. Busog ng ano? Hangin. Sa katatawa. Okay. Ngayon, sarap dito, no? Alam niyo iba, kadalasan, no? Kumuha nag-video sa akin, kaya nagpo-viral ngayon. Ano na? Kumikita na sa video. Okay! Sir, ulit. Pangalan ko, Sam. Okay. Sa probinsya, ang pangalan ko, Samuel. Ngayon, nung pumunta ako ng Mila, binago ko ng kunti. Kunting live it up. Ang ginawa ko, Sam. Kaya, ang pangalan ko, Mr. Sam. Nangamipa, Pidus. Magtatanong lang, lahat ba, kamusta naman ang inyong mga excitement? Nasa 100% ba? Nasa 100% naman? Nung matapos ni Ma'am Sandra din, di ba? Wow, after nito mamaya, certificate na. Tama? After ng certificate, no? Uwian na. Pag uwi natin, makakaalis na tayo, di ba? Wow, makakaganti na tayo sa kapitbahay natin. Mga ganun, di ba? Hindi mawala yan sa ugali ng mga Pilipino. Gustong gumanti, uupo, gaganti lang pala. Tama? Ngayon, ganito. Sana may matutunan kayo sa akin. Kasi bakit ko umiiyak? Basta pag nagtanong ako, kung sino ang tanong ko dyan, sumagot agad ha. Huwag nang okay! Ngayon, magtatanong lang, sino ang mga first, mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 10. Sino ang mga first-timers? Taas yung mga kamay. 15. Sino ang mas marami? First-timers, ex-abroad. First-timers. 10. Pupunti lang. First-timers. Hindi pa kayo magtaka? Bakit pupunti na lang tumaas? Halos dyan ang lahat, oh. Sabi di ba? Hindi pa kayo magtaka? Bakit wala nang bumabalik? First-timers. Magtatanong ako. Tuloy hindi. Isigaw niyo, tuloy hindi. Tuloy! Isa pa? Tuloy! Isa pa? Tuloy! Tuloy. Gusto ko. Pero sabi ng iba, tuloy ka ba? Kasi bakit wala nang nag-abroad? Wala nang bumabalik. Okay! Sino ang mga ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? Ex-abroad. 20 years. Thank you, ma'am. Wow. Baka 20 ka na doon, ma'am. 8 years ka na, ma'am. Ma'am, nung magpidos ka nun, magtatanong lang ako, saan ka nagpidos nun? Saan ka nagpidos nun, ma'am? Ha? Dito? Nung magpidos ka dati dito, nakita mo ba ako nun? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako dito noon. Pero ngayon nakita mo na ako. Nakita mo na ako. Okay! Ma'am, kamusta naman ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa? Kamusta naman? Okay naman. Nakapag-ipon naman. Medyo. Kaya siya babalik kasi medyo lang. Ibig sabihin, wala gaanong naipon. May asawa ka naman. Ha? Wala? Nung pag-alis mo, wala din. Wala din. Ngayon gusto mo?
Si ma'am, hindi ko natanong ito. Balik. Yan o. Kita-kita yan. Okay! Natatanong na naman ako. May sinabi ba ako masama? Wala naman Di ba? Okay. Ex abroad. Isigaw nyo. Kung sikrita, sa likod Ex abroad. Isigaw nyo ang sagot. Yung pinakamalakas. Yung parang galit na galit ka. Hindi lang nangyayari sa'yo. Maging sa mga nangyari sa ibang OFW sa labas sa bansa. Isigaw. Ang tanong. Ex abroad. Masarap buhay OFW o hindi? Sakto lang, sir. Ang tanong ko, masarap o hindi? Sagot sa akin, sakto lang. Bakit hindi ginawa mo? Bakit sinabi mong sakto lang? Okay. Pero kadalasan, ang sagot sa akin, hindi. Tama? Bakit hindi? Ma'am, naranasan mo na ba yung buhay na sobrang hirap, sobrang sakit? Pero, sobrang sakit naman. Naranasan mo naman, hindi pa. Hindi niya pa naranasan ang taluman. Gusto mong... Ganito kasi yan. Wala akong sinasabi na masama. Hindi masarap kadalasan. Bakit? Ang iba, di ba paghatid pa lang sa'yo sa airport, ma'am, nung hinatid ka ng mahal mo sa buhay, tapos hanggang sa pumasok ka doon sa loob ng boarding gate, tama? Nung unti-unting lumaho, yung mukha mo, at mukha na mahal mo sa buhay, kasi nakapasok ka na, lalo na pumasok ka na sa boarding gate, anong naramdaman mo? Di ba ang hirap, lungkot, at sakit, tama? Lalo na, nung lumipad na ang plane, sumakay ka na sa plane, hanggang sa pumasok na ang plane sa ulap, gusto mo pang sumilip, hindi mo siya makita, ikaw, hindi ka rin niya makikita, tama? Kaya doon mo naramdaman ang sobrang sakit at hirap. Nung dumating ka sa labas ng bansa, di ba? Umpisa ka na magtrabaho, doon mo na maramdaman ang sobrang hirap, gutom, no? After ng work, gusto mo umiinom, tumawag sa mahal mo sa buhay, wala kang matatawagan kasi wala naman talaga sila doon. Gusto mo magpag-serve ng pagkain, walang mag-serve sa'yo. Kaya ang ginawa mo na lang, self-service na lang, tama? Ikaw na lang, para hindi ka magutom. At para after mo kumain, magpapahinga na, tama? Pero, nung may isa kang naisipan, kinuha mo ang cellphone mo, tinawagan mo ang mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Nung tinawagan mo, binidyo call mo pa. Tama? Dahil timing, malakas ang signal. Kaya kitang-kita yung mukha niya doon sa cellphone, pati ikaw. Ang problema, nagkaroon ng brownout. No? Nawala ng signal. Nawala siya. Nawala. Tama? Kaya sobrang hirap. Tama? Sobrang hirap. Pero, nung naisipan mo, di bali, mahirap pang silang kausapin, sige, lakasan ko na lang loob ko, tuloy-tuloy na lang ako na magtatrabaho, tiisin ko na lang kasi, no? Pinasok ko to. Habang ikaw ay nagtatrabaho, hanggang sa umabot na palapit na yung isang buwan, no? End of the month, sasahod ka na. Ang isang naisipan mo, magpadala sa pamilya. Tama? Nung magpadala ka na, ano ang naramdaman mo? Masarap o hindi? Sobrang sarap. Kasi, nakapagpadala ka na sa pamilya. Pero sinong sobrang sarap ang pakiramdam? Ikaw o yung pinapadalhan mo? Ang pinapadalhan mo? Bakit? Sa isipan nila, ganito, may kasunod pa to. Pero, eto na, sunod-sunod na. Padala ka ng padala. Tapos, wala pang isang buwan uli. Kinukulit ka na. Tinatawagan ka na. Kasi bakit? Ubus na ang pinadala mo. Tama? Dahil sa kakulitan, ito na. Umabot na ang punto na end of the month na naman uli. Pero wala ka pang sahod. No? Anong maramdaman mo? Kinukulit kang kinukulit. Halos wala ka nang mabili ng pagkain kasi wala pang sahod. Tama? Ang hirap.
ang sakit ng pakiramdam. Kaya ang iba dyan, dahil nakulitan, inupa na ng cellphone yung mahal niya sa buhay. Kasi hindi man lang talaga niya nararamdaman yung naramdaman mo doon eh. Tama? Inupan. Hanggang sa ilang buwan na nakalipas. Ang iba umuwi na lang ng Pilipinas. Nauwi pa sa hiwalayan. Bakit? Dahil sa hindi lang nagkaintindihan. Kaya ganun po, hindi lang mahirap, sobrang sakit. Pero pag nakapagpadala ka, sobrang sarap naman. Ngayon, magtatanong na ako. Lahat ba ay nakahanda ng iiwan inyong mga mahal sa buhay? Nakahanda na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa rin. Magtatanong na. Pag-usapan natin ang batas ngayon. Batas. Sana kung 100% ang excitement mo ngayon, sana hindi mababawasan. Okay? Kasi ang iba, sa super excited, nagmamadali, no? Dito pa lang sa Pinos, ang nasa isipan lang, anong oras ba tayo makalabas dito? Tama? Yun na lagi, isip, may ulan na naman, no? May bagyo pa naman. Walang bagyo ngayon, lumabas na si Inting. Okay! Concentrate. Isang batas ang pag-usapan natin ngayon. Dapat ang pagiging buhay OFW, guys, lahat kayo ng mga first-timers, dapat alamin nyo kung ano ang inyong pinapasukan. Bakit? Hindi madali ang pagiging OFW pagdating sa labas ng bansa. Iba ang batas doon. Iba ang batas dito. Na kunting pagkakamali mo lang doon, maaaring ikaw ay makakasuhan. Kunting pagkamali lang. Kayo pumirma ng kontrata, yung tinatawag na bilateral agreement, no? Yan ay isang kasunduan na kailangan masunod both workers or employers. Mayroong mga just causes na na ikaw ay pwedeng i-terminate ng inyong employer. May just causes din na pwede mo rin i-terminate ang inyong employer. Nabanggit ba dito kanina? Nabanggit? Ay, yung mga dos and don'ts. Nabanggit? Nabanggit din. Ay, yung naka-holding hands ka doon. Ha? Both, yung opposite sex. Nabanggit? Hindi. Nahuli kang nakipag-holding hands, opposite sex. Pag nahuli ka, kulong ka. Pag nakulong, no? Pero hanapan muna kayo ng katibayan. Anong katibayan? Na kayo ay kasal. No? Anong katibayan niyan? Yung tinatawag na marriage contract. Na pag may maipakita ka, ligtas ka. Pag wala kang naipakita, o may naipakita ka, fake naman. Kasi binili mo lang 500 pesos, 1,000, 1,500, 2,500. Parang original lang yung 2,500. No? Pero, nadiskubrihan pa rin na talagang fake yung ginawa mo, makukulong kayong dalawa. Pag nakulong kayo, dalawa, may kasamang 100 lashes every Friday. Hindi madali. Yung humawak ka lang ng alak, no? Nabanggit? Hindi. Pag nahuli ka, kulong ka rin. No? Eye-to-eye contact. Bawal din. Habang nag-uusap-usap. Ang dami ipinagbabawal sa labas ng bansa. Kaya dapat, lahat kayo ay magiging handa. Magtatanong. Batas. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign. Taas yung mga kamay. Wala. Isa lang ang nakapag-sign ng kontrata. Ang tanong, ano ang nangyari? Dapat, bawat na nabanggit ko dito, hindi magbawas yung 100% mo ng excitement, hindi mabawasan ng 20%. Bakit? Lahat ng sasabihin ko dito at may nangyari sa'yo, ibig sabihin, may problema ka. Bawas agad ng 20% ang 100%. Ngayon, nung magpataas ako ng kamay, kukunti lang. Parang 3 lang ang nakapag-sign ng kontrata. Yung hindi tumaas ng kamay, anong nangyari sa inyo? Sabi ng iba, pakialam ko sa iyo. Sige, tingnan natin. Ayon sa batas, ang isang OFW bago mag-PIDOS, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, bawas na ang 20% ang excitement mo na 100%. Ang natira is 80%. At dapat, after mo pag-sign ng kontrata, no?
After mo, pag sa ilang kontrata, magpidos din. After mo pidos, dapat araw lang yung bilang. Flight muna. Tama? Bakit? Yan ang nasa batas eh. Kasi mula nag-apply at nabisahan ng isang OFW, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, mula nag-apply ka at nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ng iba, patay tayo. Kaya, kung nangyari sa'yo, normal lang yun. Another 20% ang mababawas doon sa 80% ang natira is 60% ng excitement mo. At dapat, bakit kailangan ka makalis? Hindi ka na nakapag-sign ng kontrata, hindi ka na nakapag-pidos, ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary 20,000 magkano ang placement fee? Dapat equivalent, 1 month salary. Tama? Sabi niya ba? Hay, bakit sa akin? Sobrang laki. May problema. Another 20%, bawas naman ang excitement mo na tinais 40%. At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, magkano dapat? Ha? Dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi niya ba? Patay na tayo. Sobrang laki ng placement fee. Hindi na based on 1 month salary. Wala pang resibo. May ibig sabihin, kung nangyari sa'yo, another 20%, ang mababawa sa'yo, ang natira is 20% na lang. Tama? At pag nagbayad sa ang lugar, Jollibee, Saudi, Macdo, Max, Mall, Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na dapat sa loob ng agency. Malinaw? Sabi ni ba, agency? Bakit kami? Sa loob ng Jollibee. May problema guys. Ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas niyan, no bail. So ngayon, nangyari man sa'yo, liwanagin ko lang sa isipan niyo, baka malungkot na kayo ngayon, no? Baka nawalan kayo ng pag-asa, ganito. Huwag mo lang ng pag-asa. Bakit? Lahat ng problema may solusyon. Malinaw? Baka ginawa lang ng inyong agency, yung advance bidos, kasi ang iba panayip ang pinagalingan na. Para hindi kami mahirapan pabalik-balik, so advance bidos, kaya kayo nandito ngayon. Tama? Pero kung biktima ka nga sa labas, hindi alam ng agency, dapat alam ng agency mo yan. Bakit? Pag nahuli yung suspect sa labas, dama yung kausap ko sa loob ng agency. Bakit? Anong kaso niya? Accessories of the crime. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang dito sa loob ng pidos, hanggang sa labas. Kaya kung bakit magtataka kayo, ang bilis ng mata ko, parang may hinahanap. Bakit? Hindi ko nahuli sa labas, dito ko nahuli sa loob ng pidos. Kasi nagbago daw ang buhay. Pagkatapos makakapangulumbiyat ng 168,000 bawat isa, mga taga Batangas last month, no? No? Nagbago ng buhay, umalis din. Ayos Kaya pag umikot ang kamera ko, pag nag-blank yan, ibig sabihin mayroong positive sa loob. Pag wala naman, okay. Ibig sabihin wala. Mayroong gumagano ng sana. So ibig sabihin mayroong pang nagplano. Okay! Problema? May solusyon. Pagdating sa labas sa bansa, may pagbabago. Mr. Sam, hindi lahat ay nasusunod. Guys, mga first timers, totoo ex abroad, hindi lahat nasusunod pagdating sa labas sa bansa. Tama? Yes. O anong gagawin? May pagbabago. Yung inaasam-asam mo na ngayon, akala ko okay ka na. No? Kaya dito sa Pilos parang hindi ka na makatulog. Nagagi ka na magmadali kasi itong sahod ko pa rin. No? Pagdating sa labas sa bansa, nagbago nga. Ano gagawin mo? Huwag kang tatawag kung saan-saan. Ang unang kontakin mo, ang agency mo. I-inform ang agency sa Pilipinas, sila ang may kinalaman sa inyong pag-alis. I-inform, pakiusapan ng maayos, sabihin mo ng totoo, huwag magsisinungaling. Malinaw? Huwag magsisinungaling. Bakit? Marami na kulong dahil sa kasinungalingan. Ngayon, paano Mr. Sam? Pag nahirapan kaming pumunta, may number ako na ibibigay sa inyo. Ang number niyan, pwede nyo i-text or tawagan. Siya ang kakatok sa pintuan ng inyong agency, magkiusap doon. No? Ang importante lang, diplomatic way ang kanyang gagawin.
Ang purpose, hindi na makarating ang problema kung saan-saan pa. Hindi na maapektuhan ang pamilya mo, sakit sa ulo. Bakit? Hindi na makarating kung sino-sinong abogado. Bakit? Sa abogado, manalo o matalo, magbayad ka. Diyan, sa number yan, libre ang serbisyo. Ayos ba? Bawas sakit sa ulo mo, agency, at saka sa mga ahensya ng gobyerno, na kung saan, trabaho dapat nila, bawas sakit sa kanilang mga ulo. Bakit? Napabilis ang pag-solve ng problema. Gusto niyo ba? Sino gusto mo ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas! Taas! Thank you. Sino gusto mo ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Yan po ang panalangin namin. Mr. Sam, saan ang number na yun? Ito, 0948-099-70.